Good morning mga kapatid, and again welcome sa KYMC Sunday Service. And ngayong araw ay nagpapatuloy tayo sa pag-aaral patungkol sa mga hari ng bayan ng Israel. So bago tayo magsimula, nais kong basahin sa Aklat ng Mga Hari, chapter 9, verse 1 to 9. Kung meron kayong mga Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa Aklat ng Unang Hari, 1 Kings, chapter 9, verse 1 hanggang 9. And maaari kayong tumayo at sabay-sabay natin itong basahin. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Tinatakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ng templong ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga pinapagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin. Pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Yan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar na kung saan ako'y sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapadaan dito ay mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? At ganito ang sasagot ng mga tao, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli dinadakila ka namin, Panginoon, sa araw na ito dahil sa iyong mga salita na ibinigay sa amin, Panginoon, na nagmula sa iyong mga alagad, Panginoon, sa iyong mga propeta na naghatid sa amin, Panginoon, ng mga kaalamang ito. Nawa, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maliwanagan pa kaming lahat, Panginoon, patungkol sa mga ginawa mo, Panginoon, at sa mga kalooban mo. Nang sa gayon, Panginoon, maging maayos ang aming mga pananaw, maging maayos ang aming mga pangunawa patungkol sa iyo. Makilala ka namin ng lubos, Ama, sa totoong pagkilala patungkol sa iyo, sa totoong kalooban mo, sa mga bagay, Panginoon, na mula pa noon ipinapahayag at ipinapaliwanag mo sa mga tao at sa iyong mga naging alagad at sa mga pinili mong hari, Panginoon. Mga taong hindi nila naunawaan, Panginoon, ang mga bagay na niloob mo para sa kanila. Magsilbi nawa, Panginoon, na aral sa amin ang aming mga naririnig at natututunan at maging ang aming mga nababasa, Panginoon, patungkol sa iyo at sa kanila, Panginoon. And ikaw lang ang aming pinupuri, niluluwalhati at dinadakilang lubos. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So muli, nagpapatuloy tayo sa topic ng paghingi ng hari ng bayan ng Israel kay Yahweh. So kung maalala ninyo, nagsimula ito sa pagkakaisa ng bayan ng Israel na magkaroon sila ng sarili nilang hari. Magkaroon ng sariling hari yung buong 12 tribes ng bayan ng Israel. Dahil binubuo ito ng 12 tribes. Ito yung mga 12 tribes na nagmula sa bawat anak ni Jacob na pinangalan ng Israel nang sila'y lumabas sa Ehipto. So lahat ito ay naging dulo
ay humingi sila ng hari kay Yahweh. At yun nga, napag-aralan natin kamakailan ang patungkol kay Saul, ang patungkol kay David, at ang patungkol kay Solomon. So last Sunday, napag-usapan natin yung patungkol kay Solomon. Kung saan siya isang anak ni David na nagmana ng kanyang trono. And sa kanyang pagiging hari, binigyan nga siya ng Panginoon ng wisdom. Binigyan nga siya ng Panginoon ng kaalaman, na malalalim na kaalaman para pamunuan yung bayan ng Israel. Ibinigay din sa kanya ng Panginoon yung bagay na hindi nakamtan ni David sa kanyang paghahari. Ito yung pagpapatayo ng pinakaunang templo ng Diyos na hinaitayo sa lupa. So ito'y parte ng history ng mundo o ng bayan ng Israel kung saan naitayo yung pinakamagandang templo na ipinatayo ni Solomon na punong-puno ng ginto, punong-puno ng magaganda at matitibay na kahoy na kagamitan, at punong-puno ng mga instrumentong pangsamba. At dito sila nag-aalay ng mga sacrifices. Hindi na sila nagtatayo nung kagaya ng tabernacle at that time. Dinala na nila dun sa templo yung lahat ng kanilang pag-aalay. So dumating ang panahong yon nung natayo yung templo ni Yahweh sa panahon ni Solomon. And dahil nga sa kanyang katanyagan, dahil sa kanyang wisdom na binigay ng Diyos sa kanya, nakilala siya ng maraming bansa. At marami din ang nagbibigay sa kanya ng mga ginto, ng mga yaman, at napakayaman ng bayan ng Israel at that time. Even yung mga ginto na nalikom ni David sa panahon niya ay napamana kay Solomon. So nang maipatayo ni Solomon yung templo, talagang ang kinikilala or dito natin makikita yung pinaka-tugatog or pinaka-peak ng pag-unlad ng bayan ng Israel na hindi na natin nasilayan pa. So dito sa panahon niya, talagang yung buong bansa, yung buong 12 tribes na binubuo yung bayan ng Israel ay talagang napakasagana ng mga panahon na yon. Although sabi ko nga, even sa kanilang mga pagkakaroon ng posisyon, even sa pagmamana ni Solomon ng kaharian, ay nagkakaroon ng mga politika at that time. Nagkakaroon ng mga palakasan at that time. Nagkakaroon ng mga, ano bang tawag doon? Parang political party na kung saan lahat ng hindi sang-ayon sa'yo ay papatahin ng isa, lahat ng tutol sa'yo ay papahirapan ng isa. Kaya hindi natin masasabi na lahat ito ay niloob ng Diyos na mangyari. Karamihan pa rin ng ginagawa ng mga hari ay ayon dun sa sarili nilang kalooban. So yun nga ay pinatayo ni Solomon yung templo ni Yahweh. And yung Ark of the Covenant, hindi ko alam kung meron na kayong idea patungkol sa Ark of the Covenant. Nandun yung staff ni Moses at saka yung kanyang yung stone tablets ng Ten Commandments na nandun sa loob ng Ark of the Covenant ay dinala na nga dun sa loob ng templo. Doon sa tinatawag na Holy of Holies na parte ng templo, kung saan nila ginagawa yung pag-aalay ng dugo kapag nangungusap sila kay Yahweh. At ang nakakapasok lang dun sa Holy of Holies, dun sa lugar kung nasaan yung Ark of the Covenant, yung mga pinakapunong pari. And in order para makapasok sila dun sa pinaka-Holy of Holies na parte ng templo, ay meron silang ginagawang paglilinis sa kanilang sarili sa loob ng buong taon bago dumating yung araw na papasok sila doon. So yun ang mga
katungkulan nila at that time. And yun yung Ark of the Covenant, ibig sabihin, napakabanal ng bagay na ito. Napaka-holy ng bagay na ito. Kung matatandaan ninyo, nung panahon ni David, sa topic natin, itong Ark of the Covenant ay naagaw kay Saul at napunta sa kamay ng mga Philistines, na kung saan yung mismong Ark of the Covenant, without the help ng mga Israelites, dahil at that time si Saul ay hindi gumagawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, yung mismong Ark of the Covenant ang nagtanggol sa sarili niya. Ibig sabihin, yung Diyos mismo ang nagdala ng Ark of the Covenant pabalik sa bayan ng Israel without the help of the Israelites, na nagpapatunay na si Yahweh ay makapangyarihan sa lahat. Na regardless, hindi dahil nandyan yung Israelites, gagamitin niya yung Israelites para kunin yung Ark of the Covenant. Magagawa niyang kunin yun at nagpapatunay nga na si Yahweh ang Diyos ng mga Israelita. Si Yahweh ay gabay at tulong sa mga Israelita. Hindi nag-i-exist si Yahweh dahil nandyan yung mga Israelita. Nag-i-exist sila dahil andyan si Yahweh sa kanila. Yan ang nais patunayan ni Yahweh at that time. So nandun yung Ark of the Covenant. Dinala na nga ito dun sa loob ng templo ni Yahweh na pinatayo ni Solomon sa panahon na ito. So, pinuno din ng ginto. So, isa yan sa mga katanyagan na meron itong templo ni Solomon, kung saan nagpatayo nga siya din ng mga rebulto ng mga archangel. And then yung mga archangel na yon, nilulukuban nila yung kanilang pakpak, nilulukuban nila yung Ark of the Covenant. So, yun yung nakatayo yung mga angel and nakalukob yung kanilang mga pakpak dun sa Ark of the Covenant. And at the same time, pinapintahan ni Solomon ng ginto, talagang ginto, yung mga angel na yun, yung mga pinatayo niya na yun na rebulto na lumulukob sa Ark of the Covenant bilang isang kasama sa mga disenyo ng templo, na talagang lahat at ng maraming ginto ay talagang nandoon sa treasury ng templo. Talagang sagana yung templo na yon, sagana sa ginto, sagana sa yaman. Sabi nga nila, nung panahon daw na yon, yung silver ay hindi itinuturing na mahalagang bagay. Ginto lang yung mga mahalagang bagay. Yung silver is halos wala ng value dahil sa dami ng ginto. So, ganun kayaman yung panahon ni Solomon. Ganun kayaman or ka-prosper yung templo at walang mga bansa like mga Philistines, mga Ammonites, mga Amalekites na sumasakop or sumusubok sumakop sa bayan ng Israel dahil lahat ng ginagawa nila ay talagang matapat na paglilingkod sa Diyos at that time hanggang nung namatay si David. So naging matapat na lingkod si David. And dito natin matutunan kung anong difference ni David at ni Solomon. That even though meron si Solomon na maraming wisdom, merong si David na isang bagay na malaaring wala kay Solomon. Kahit si Solomon ay napaka-talino, maalam na tao, at napaka-prosperous ng kanyang paghahari, merong bagay na meron si David. Yung ang sinasabi ng Bible na man after God's own heart, na wala kay Solomon. Then mapapaliwanag natin yung mga yan mamaya. So yan yung mga nangyari sa panahon ni Solomon. And then, talagang nagdiwang yung buong bayan ng Israel nang napatayo yung temple. I think it's about 7 years ang inabot until the temple was built. I think, sabi ng Bible, it's about like 60,000 manpower na tao yung nagtrabaho para itayo yung templo, o more than that. And meron pa ngang 70,000 na katao na isinugo si Solomon mula papunta sa ibang lugar para maghanap ng mga bato at mga kahoy na gagamitin sa pagbuo ng templo. Kasi at that time talagang manpower ang gamit eh. So umabot ng ganung karaming tao, thousands of people
in 7 years just to build that temple of God. Para itayo lang yung templo ng Diyos na yun. And kung maalala ninyo, kung makikita ninyo sa history, halos nag-vanish yung templo na to. Nawasak yung templo na ito. And sa bansa ngayon ng Israel, I think meron dun na, hindi siya parte ng templo, but the wall, they call it the Wall of Solomon, Solomon's Wall. Maybe parte nung kaharian niya nung time na yon na sinasabi nga nila na nag-i-exist pa rin. Pero ruins na lang siya na nagsisimbolize, maybe nitong mga salita dito, na makita ng tao kung paanong ginuho ni Yahweh yung lahat ng mga bagay na meron si Solomon at that time because Solomon did not follow God. Diba? Napakarami ng Proverbs, napakarami ng Ecclesiastes. Lahat ng mga bagay na yan talagang naging malinaw sa atin at nakakatulong sa buhay natin. But Solomon also failed. Diba? Sa sobrang tanyag niya at sa mga wisdom na meron siya, yet he failed. Diba? Kaya nga, lagi kong ina-highlight, kung ang tao sumasandal sa kanyang talino, sa kanyang kaalaman, or parang nagiging pride, or tawag doon parang credentials, so parang nagiging foundation sa'yo, yung kaalaman mo, you will still fall. Kasi kahit si Solomon na naabot na yung tugatog ng kaalaman, nag-failed pa rin. So what more pa yung taong sasandal dun sa mga ganung bagay. So sabi dito ni Yahweh sa 1 Kings chapter 9 verse 1 to 9, sabi niya, nang may pagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang palasyo ng hari at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, sa pangalawang beses, nagpakita muli si Yahweh sa kanya. Sinabi ni Yahweh sa kanya, ibinigay ko na ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin, kasama yung wisdom. Itinatakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ng templong ito habang panahon kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga pinapagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Yan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar sa kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapadaan dito ay mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? At ganito ang sasagot ng mga tao, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. So dumating yung time ng prosperous time ni Solomon, pero dumating din yung time ng downfall ng kanyang kaharian. So nice kong i-highlight yung parte ng history nito ng Israelites. Para malaman ninyo kung ano nangyari sa mga hari. Dito nga yung pinag-aaralan natin. Para malaman ninyo, magkaroon kayo ng malalim na kaalaman kung paanong pabagsak ng pabagsak yung kaharian ng Israel. 'Di ba? Simula nung yung tao humiling ng mga bagay na hindi ayon sa gusto ni Yahweh, hindi ayon sa kalooban ni Yahweh. Kapag ini-insist ng mga tao yung hindi ayon sa kalooban ni Yahweh, talagang bumabagsak ang tao. Yan ang tunay na buhay.
Kapag namamayagpag sa atin yung gusto natin at nahigit dun sa kalooban ng Diyos sa atin, lagi tayong doon bumabagsak. Kaya nga sabi ko kanina, si David mayroon siyang ibang pananaw o ibang bagay na meron siya na wala si Solomon. Dahil sa panahon ni David, siya lang yung hari na nag-cause para maging prosperous yung bayan ng Israel. Minana lang ni Solomon yung meron siya. At ano yung bagay na yun? Yun yung pagsisisi at repentance at pagbabago. Na sa tuwing kahit meron kalaban si David, na even si Saul or even yung kanyang anak, di ba, si Abiha ben, yung kanyang anak na gusto magpapatay sa kanya, nagkakaroon siya ng pagsisisi sa kanyang sarili. Imbis na lumaban siya against dun sa kanyang mga kalaban, ang sinisisi niya lagi yung kanyang sarili para mag-repent. Man after God's own heart. Lagi niyang nakikita kung ano yung heart ni Lord. Kahit nung nagkasakit yung kanyang anak, yung naging anak niya kay Bathsheba na namatay, repentance kaagad yung naisip niya. Lord, kung magsisisi ako, kung patatawarin mo ako, pagalingin mo yung aking anak, hayaan mo siyang mabuhay. Pero alam niya, kahit lagi niyang alam kung ano yung kalooban ni Yahweh. Kaya naman itong si Solomon, itong si Solomon, minana niya lang yung kaharian na ito kay David. Minana niya lang itong pananagumpay ni David. And nung namatay si David, doon niya ito lahat nakamtan. So dito natin ma-observe yung kung saan ini-insist palagi. Sa tuwing ini-insist natin palagi at hindi tayo nagkakaroon ng yun yung point ko kanina, hindi tayo nagkakaroon ng repentant heart para magsisi. Doon nagkakaroon lagi ng downfall. 'Di ba? Sa tuwing nananaig sa atin, yung alam natin na minsan madalas or matagal nating inaakalang tama, at hanggat hindi natin yung tinatanggap na mali, pababa ng pababa yung meron tayo, pabagsak ng pabagsak yung kahit anumang meron tayo. At hindi natin yun mag-give up or hindi pa natin yun ma-realize hanggat hindi tayo tuluyang maglaho. Nakukuha ninyo? Pag inaakala mong tama yung isang bagay na mali, sa tagal ng panahon na inaakala mo yung tama, nag-cause yun ng downfall sa buhay mo ng maraming beses. Maaaring sinisi mo yung iba, o hindi mo inisip na mali yun, hindi ka nakikinig sa kalooban ni Yahweh, hindi sila nakikinig sa kung ano yung gusto ni Yahweh, ano yung nais mangyari ni Yahweh, nakikinig sila sa mga sarili nilang pananaw. And dito nga yung naging cause kung bakit nagkaroon ng downfall yung bayan ng Israel at nagkaroon naman ng pag-rise up ng bayan ng panahon ni David. Dahil si David ay isang taong puno ng pagsisisi. Hindi siya naaapektuhan ng opinion ng mga tao kahit pa mag-aklas yung mga tao laban sa kanya, hindi siya magiging, hindi matitinag yung kung ano yung nakikita niya na gusto ng Diyos para sa kanilang lahat. Dahil kapag nakinig siya sa mga tao, bukas makalawa, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. Kagaya ng mga sumunod na naging hari. So isa ito sa mga example, itong si Solomon. Ito yung kanyang mga downfall. Sabi na 20 years after mapatayo ni Solomon yung templo. And this is a prosperous year. Dito na naumpisa yung mga naririnig nga natin na si Solomon ay nagkaroon ng maraming asawa. 700 royal wives. Ibig sabihin, yung kanyang mga naging asawa ay buhat sa mga prinsesa or anak na mga harit reyna na mga bansang nakapaligid sa kanya. So that's one mistake sa part ni Solomon. Alliances. Isang bagay na hindi naman sila yung dahilan kung bakit pinagpala yung bayan ng Israel. But Solomon started to make alliances on other countries.
Ibig sabihin, parang para mapalakas yung iyong kaharian, para hindi ka sakupin ng iba, hindi si Yahweh yung tinignan niya, kundi yung alliance niya sa ibang bansa. And that caused him as well to marry different wives. Mga babae na hindi si Yahweh ang Diyos nila. Or hindi kinakilala si Yahweh bilang kanilang Diyos. Kasama na yung pagkahumaling niya doon. Temptation or yung sexual desire kung bakit siya nagsipag-asawa ng ganoon karami. 700 wives and 300 concubines. Ibig sabihin, yung mga concubines kasi parang ano yan parang dahil meron kang palasyo, yung pagmamanage ng palasyo, parang pagmamanage ng sambahayan, ng bahay. So in order para ma-manage yung bawat parte ng lugar, nag-aasawa sila ng concubine na parang katulong. Iba siya doon sa reyna. And iba siya doon sa concubine. Yung concubine parang katulong. Namamahala ka ng isang parte, let's say, sa mga pagkain or sa mga lupain, ganyan. So yun yung mga nagiging role nitong mga concubine. And meron siyang 300 na asawang concubine. So, total umaabot na sa 1,000 yung mga naging asawa ni Solomon. Kaya nga yung iba, ginagawang katwiran yan na parang paano naging mabuti ang Diyos. Kung itong taong ito na tinuturing ng Bible na banal, si Solomon ay nagsipag-asawa ng ganito karami. Kaya nga, isang bagay yan na nagpapatunay na isang na malinaw or makatotohanang salita yung nakasulat sa Biblia. Dahil hindi nito pinagtakpan yung mga masasamang ginawa ng mga naging hari. Unlike sa mga ibang history ng mundo or ibang history ng mga tao sa mundo, na puro na lang mabubuti at magaganda yung maririnig mo na nakasulat patungkol sa kanila. Pero dito, puro mga naging kamalian, mga naging kasamaan ng mga naging hari, yung nakasulat patungkol sa kanila. Hindi pinagtakpan niya ng Biblia bilang patunay na tunay ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nagtatakip ng kasalanan ng mga masasama. Sa halip, itinutuwid niya yung mga ito. So, 20 years nga, after maging natayo ng templo, nagpakasal si Solomon sa isa sa mga naging asawa niya, itong anak ng isang Pharaoh, di ba? So, anak ng isang Egyptian. So isa sa mga naging asawa ni Solomon ay yun nga, anak ng mga nasa ibang bansa. In order para magkaroon siya ng matibay na relasyon dun sa bansang yun. So dahil nagkaroon siya ng mga asawa na taga-ibang lugar, mga dayuhang babae, sabi niya, umibig sa 1 Kings chapter 11, verse 1, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae bukod pa sa anak ni Pharaoh. Nag-asawa siya ng mga babaeng Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonites, at mga Hittites. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa ng mga banyagang ito. Sabi niya, huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing yan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So dahil nga doon sa bagay na yon, doon nagumpisang sumamba si Solomon sa mga Diyos-Diyosan ng mga naging asawa niya. See, di ba? Nakita niyo yung mga bagay na kahit pagano kadaming wisdom yung isang tao or kahit binigyan si Solomon ng kakayahang magkaroon ng wisdom, nag-fall pa rin siya. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Yung nga sabi ko kanina, di ba? Kapag
Si Solomon dito na ipapakita na talagang wala siyang pagsisising ginawa doon sa mga bagay na mali niyang, sa mga kasalanan niyang gagawa. Ibig sabihin, itinuturing mo yung tama. Ganun naman lagi yan, logic niyan. Kapag wala kang pagsisisi sa mga bagay na masama mong nagagawa, itinuturing mo yung tama. Kaya ginawa niya ito, hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon sa Diyos na si Astarte, ang Diyosa ng mga Sidonians na si Milcom, at ang Diyos-Diyosa ng mga Ammonites. So talagang bawat asawa niya, syempre sigurado yung influence, di ba? Yung effect, hindi naman sila kagaya ng mga Israelites pagdating sa culture and traditions. Maybe yung kanilang marriage, merong difference. May power and authority yung kanyang asawa sa kanya. So kapag sinabi ng asawa niya na magpatayo tayo ng templo dito ng aking Diyos-Diyosan, wala na magagawa si Solomon kundi sundin yung kanyang asawa na magpatayo ng Diyos-Diyosan, ng templo ng mga Diyos-Diyosan. Ito yung 1 Kings chapter 11. Sumamba si Solomon kay Astarte, kay Milcom at sa Diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, sa Diyos-Diyosa na si Semos, si Moab at kay Molek, ang mga kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ipinagawa niya ng kanya-kanyang mga altar ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Isipin nyo na lang. Tingin nyo anong mga handog yung inaalay at that time, di ba? May mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan na ang inaalay nila hindi lang hayop, kundi tao. Minsan, inosenteng bata. Minsan, inosenteng, virgin na babae, mga ganon. Yung mga sacrifice na ginagawa nila. So talagang dinungisan ni Solomon yung bagay na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang ama na si David. Kung meron lang sana siyang repentant heart, diba? Hiniling niya man kay Yahweh na bigyan siya ng wisdom. Sabi ni Yahweh sa kanya kanina, diba? Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. That includes the wisdom na hiniling niya. But hindi niya nakita yung heart ni Yahweh. Hindi siya after sa heart ni Yahweh gaya ni David. Pag hindi tayo after sa heart ni Yahweh, madalas walang repentance na magaganap sa atin. Walang pagsisisi na nagaganap sa atin. Madali tayong matangay ng mga kasamaan at yung mga kasamaan natin, inakakala nating tama. Hindi tayo nagpapasuway, hindi tayo nagpapatuwid kahit kanino. Nagpapatuloy lang tayo sa paggawa ng mali hanggang bumagsak tayo. At minsan, inaabot ang tao na mamatay siya na hindi niya nalalaman kung ano yung matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya nga, napakalaga dito na maging kagaya tayo ng puso na meron si David kay Yahweh. Pagsisisi, paghahanap ng mga bagay na kailangan mong ihingi ng tawad sa Diyos. Baka akala mo yung mga nagagawa mo tama, yung mga achievements mo tama, yung mga act sacrifices mo tama. Hindi ka pala obedient. Di ba naging topic natin yan? Obedience is better than sacrifice. Naging topic din yata yan ni Bon. If ang dami mong sacrifices pero wala dun yung obedience. Ang dami man napagawa ni Solomon pero wala namang obedience doon sa ginawa niya. Diba? Anong sense? Kahit pa nasulat niya yung Proverbs, hindi ko sinasabing walang value yung kanyang mga naisulat. Kahit nasulat niya yung Proverbs, yung aklat ng Ecclesiastes na talagang nagbibigay karunungan sa tao patungkol dito sa buhay sa mundo, this all doesn't matter. Kasi hindi
hindi siya hindi siya naging after do sa kalooban ng Diyos kagaya ng meron si David. Kung si David hindi na persuade ng mga taga-Israelita, si Solomon naman ay madaling natangay ng mga kanyang naging asawa. Pinagawa niya ng kanya-kanyang mga altar ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. So imagine, yung bansa o yung bayan ng Jerusalem na tinayuan mo ng templo, yung templo ng buhay mo, di ba? For we are now the temple of the Holy Spirit, sabi ng 1 Corinthians. Tatayuan mo ng templo ng Diyos-Diyosan, yung mismong sarili mo din. Na parang yung buhay natin, di ba? Kung makikita ninyo sa mga susunod na istorya or yung time na na-discuss ko yung topic about kay Emmanuel, about sa Emmanuel, yung hari doon na si Ahaz, di ba? Yung mga ginto doon sa templo na nilagay ni Solomon, kinuha niya para gawing proteksyon, pambayad doon sa mga bansa na pwedeng magtanggol sa kanya. Yung meron si Yahweh, kinuha mo, ibinigay mo sa iba. Ibinigay mo sa ibang Diyos-Diyosan para ipagtanggol ka. Yung meron tayo sa templo ng Diyos na nasa atin, na yung katawan natin, yung buhay natin, yung puso natin, tinatangay natin at binibigay natin doon sa ating mga idols. Mga idols na nakapaligid sa buhay natin, kung saan nakapokus yung buhay natin. Not God, kundi yung mga worldly na bagay na halos kumakain na ng buong buhay mo. Wala ka ng panahong maglingkod sa Diyos or alamin yung kalooban ng Diyos or isipin, ano nga ba kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano kaya ang ginagawa ko ngayon na kalooban ng Diyos talaga? O lahat ng ginagawa ko, wala namang kinaibahan sa kalooban ng sa ibang tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Gaya ng normal, di ba? Na buhay. Kadalasan yung tao, wala naman concern kung ano yung kalooban ng Diyos. Parang pareho lang naman tayong nabubuhay. Na minsan, wala ka namang maling maiisip doon. Pero kung tayo ay sumasamba sa Diyos at kumikilala sa Diyos, kailangan nating isipin at ulit-uliting isipin, ano nga ba yung meron sa buhay ko na para sa Diyos? Or magiging kapareho na lang tayo ng iba? O sige, maging kapareho na lang tayo ng iba. Para wala nang mahirap, di ba? Pero sabi ko nga, kung mananampalataya tayo ni Jesus, isipin natin laging mabuti, kagaya ni David. Iniisip niya kung ano yung hindi niya nagagawa. Na kailangan niyang pagsisihan at alamin kung ano yung heart ni Yahweh na dapat niyang gawin, dapat niyang pakinggan, dapat niyang sundin, dapat niyang maintindihan. Para malaman niyang palagi na lahat ng ginagawa niya ay ayon sa kalooban ni Yahweh. Kasi madalas nga wala tayong concern doon. Nakasanayan naman na natin yun habang lumalaki tayo . Wala naman yan, di ko naman sinasabi na masama tayo, masama ka, or walang value yung ginagawa mo. Di ko naman sinasabi na yung mga pagpapagal natin is walang kabuluhan. The point is, ano yung meron dyan na para kay Yahweh? That's just the main point. Kagaya ni Solomon, nandun sa kanya lahat ng wisdom. Napatayo niya yung templo. Pero alam ni Lord na yung lahat ng accomplishment na yon, it doesn't determine Solomon. What will determine Solomon is what his heart understand about what God's will is. Kung ano yung kalooban ng Diyos na gawin niya. Pero nung tumagal yung panahon, na-highlight, lumitaw ng lumitaw, and it comes to the part na this is what Solomon's heart really have. Hindi siya naging after sa kalooban ng Diyos.
And nagalit sa verse 9 ng 1 Kings chapter 11, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito, 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. So, and so on and so forth, nung nagkaroon ng anak si Solomon, and yun yung ating mga susunod na topic, diyan na natin matutunghayan kung paano na-divide yung 12 tribes. Nahati yung kaharian ng Israel. Yung 10 tribes na punta sa isang hari na itinakda ng Diyos para sa kanila, na pinili ng Diyos para sa kanila, at yung isang tribe na punta sa naging anak ni Solomon. So nagkaroon ng 2 kingdoms. O minsan tinatawag nilang the tale of 2 cities. Yung city ng Judah and yung city ng Israelites. Yung Israelites tribes. And merong 2 hari. From that point, nagkaroon lagi ng 2 hari yung bayan ng Israel. So yun yung panahon ni Solomon. And hindi naging maayos yung kanyang paghahari. And sa panahon niya, na-divide yung kingdom ng Israel sa 2. So yun yung time na nangyari. And yun nga yung nais kong may paliwanag sa inyo nga ngayon. Is napaka-importante. Una, napaka-importante na makita yung kalooban ni Yahweh bilang sila na mga naghangad magkaroon ng hari. Diba? Na minsan may hinahangad tayo sa buhay natin. Even sa paglilingkod sa Diyos, marami tayong desires and dreams and goals. Pero sinisiyasat nyo bang mabuti kung yung kalooban na iniisip ninyo, yung bagay na nais ninyo, totoo naman, bibigay ni Diyos, ni Lord yan eh. Pero madalas, pag nabigay na ni Lord yan, yung kalooban ni Yahweh, ito yun yung nawawala. Minsan, napaparangalan yung tao, naitataas ka, napapupurihan ka, tumataas yung pride mo, lumalaki yung ulo ng isang tao, di ba? Lalo na yung iba, kung yung, di ba, yung last naging topic natin, about kay Solomon din. Kung yung goal ng tao, yung posisyon, sa let's say, posisyon sa simbahan, yung posisyon sa pagtayo sa pulpito, or yung sumikat ka, lalo na kung malaki yung simbahan, tapos maraming tao, tapos masama ka doon sa praise and worship, ikaw pa yung lead vocalist, talagang sisikat ka, talagang titignan ka ng mga tao. Pero, kung after tayo doon sa posisyon, after tayo doon sa pagpuri ng mga tao, well, siya sa atin mong mabuti kasi ibibigay naman ni Lord yung bagay na pwede mo talagang magawa para sa Kanya, pero kung makakalimutan mo yung ano talaga yung puso ng Diyos na dapat mo makita habang naandoon ka, baka hindi mo na ibaba yung sarili mo, itaas mo lang ng itaas. Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, itataas mo ng itataas yung sarili mo. And this time, even Solomon, ginagawa niya sa sarili niya. Kaya nga hindi si Yahweh yung nakikita, kundi si Solomon. Hindi niya na nakikita din si Yahweh. Wala na si Yahweh, umalis na si Yahweh doon sa templong ipinatayo niya. And the part of the history, nawasak yung templong yun. Bilang tanda na iniwan nila sa Yahweh. At hindi nila kinilala si Yahweh. So ganun din ang tao. Pag nagkaroon ka ng downfall, iisipin mo ba, cause yun ni Satanas? Minsan? Na parang wala kang maling ginawa. Talaga lang mahirap yung pagsubok. O baka naman tinuturuan tayo ng Diyos minsan na mag-repent. Diba? Na magsisi. Kasi hindi na siya napapupurihan doon sa ginagawa natin. Kaya tatandaan natin yun at mag-iingat tayo sa mga ganong bagay. Mag-iingat tayo sa mga ganong pananaw. Na yung akala nating downfall natin, parang mga bagay na hindi kalooban ni Yahweh sa buhay natin. Pero ang totoo, tinutuwid ka. Ang gusto ng Diyos siya yung may taas.
Ikaw na pala yung sinasamba ng mga tao, kinikilala ng mga tao, pinupuri ng mga tao. Kahit pa ganong kadami ang certificates or credentials or background na meron ka, talino, wisdom na mas mahigit pa kay Solomon na meron ka. Hindi yan yung kalooban ni Yahweh. Ang kalooban niya yung paano mo siya pinaglilingkuran. Paano mo handang bitawan yung lahat ng yun na parang walang kabuluhan. Kasi si Yahweh yung tinitignan mo sa paglilingkod mo. Hindi mo binavalue yun. Hindi mo pinagngangalandakan sa tao yung mga bagay na meron ka na gaganon. Kasi mas tinitignan mo si Yahweh na nag-prosper sa'yo. Tinitignan mo si Yahweh na naglagay sa'yo sa kung saan ka. Gaya ni David, nung sumasayaw siya na parang baliw. Diba? Sabi niya, ginagawa ko to kasi hindi ko lubos akalain na si Yahweh, nilagay niya ako sa ganitong pagpaparanas ng biyaya. Hindi ko lubos kayang isipin to sa sarili ko na mangyayari ito. Kaya pinupuri ko si Yahweh. Yan ang sabi niya sa kanyang asawa noon. Na tinatawanan siya, bakit niya ginagawa yun? Kasi mas mong si David, hindi niya tinuring na kanya yung mga bagay na nagawa niya. Kundi si Yahweh yung nagbigay nun sa kanya. Kaya kahit mawala na yung lahat, it doesn't matter sa kanya yung kaharian, kung si Saul pa dyan o kaya yung kanyang anak, hindi niya tinuturing lahat ng yun na may value na mas higit kaysa kay Yahweh na kanyang sinusunod. Manalangin tayo. Manamin sa langit, muli salamat po, Panginoon. Sapagkat tinutuwid mo kami, Ama, na wala at ng kalamang ito, Panginoon, ay magbunga, Panginoon. Sapagkat mababaw pa lamang, Panginoon, yung mga kaalamang ito patungkol sa pagkaunawa namin sa iyo, Ama. Alam namin, Panginoon, na marami ka pang ipinapahayag. Marami ka pang gustong ituro sa amin, ipakita sa amin, mga bagay na nangyayari sa mundong ito, na nagmimistulang kaming bulag, Panginoon, na minsan kasama ng pagsamba sa sanlibutang ito na parang sinasamba namin ng mga Diyos-Diyosan, Panginoon, sa buhay namin. Bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng liwanag, Panginoon, na makilala ka pa namin ng lubos. At talikuran namin, Panginoon, yung aming mga Diyos-Diyosan sa buhay, Panginoon. Mga sinamba na namin, Panginoon. Mga dahilan, Panginoon, kung bakit namin masasabi na hindi ikaw yung aming pinaglilingkuran sa bawat araw o sa buong linggo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso, Panginoon, na madaling magsisi, na laging nalulungkot kapag hindi ka namin sinasamba, na laging nagdadalamhati, Panginoon, kapag hindi kami gumagawa ng mga bagay na kapuri-puri sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga puso, Panginoon, na nagsisisi, Panginoon, sa mga comfort na ibinibigay ng sanlibutan na naglalayo sa amin, Panginoon, sa feeling mo, sa sayang ibinibigay mo, kahit sa gitna ng kahirapan. Nang sa gayon, Ama, maitaas kang muli sa aming mga buhay, mapupurihan kang muli sa aming mga buhay, mapupurihan kang muli sa aming mga pagpapagal, sa pisikal na lakas ng aming mga pangangatawan, ay mapapurihan ka, Panginoon. Sa aming mga labi ay mapapurihan ka. Sa aming mga tinig ay mapapurihan ka.
Sa aming mga isip at puso ay mapapurihan ka. Sa aming mga kamay na nagpapagal, Panginoon, sa pagtulong ay mapapurihan ka. Sa aming mga paa na lumalakad sa paghayo ng salita ay mapapurihan ka. Lord, ayusin mo at linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso. At ibalik mo, Panginoon, ang aming sigla at panunumbalik sa iyo, Ama, sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. And sa gawaing ito, Panginoon, ikaw lang nawa ang mapapurihan, may taas at madakila. Manatili ka nawa, Panginoon, sa lahat ng nandito ngayon at nakikinig ng mga mensaheng ito. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa inyo lahat.